Awit 125. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Kung paano ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti, O Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. Hallelujah. Papuri sa iyo. Awit ng pag-akyat. Awit 125. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo bilang isang bayan, ang iyong bayang Pilipinas, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Nakikita mo ang kaguluhang nangyayari sa aming politika ngayon. Ang pagtatalo-talo at paglalaban-laban ng mga magkakatunggali, Panginoon. Ang tila pagsusumikap na tanggalin ang hustisya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga nagaganap ngayon sa Senado, O Diyos. Lord, kami naghihinagpis sapagkat ito ay mga pinunong ibinoto namin. Mga pinuno na inaasahan namin na ang uunahin nilang kapakanan ay hindi kapakanan ng kanilang mga sarili, hindi kapakanan ng kanilang mga kaalyado, kundi kapakanan ng bayang Pilipinas, O Diyos. Subalit anong nakikita namin, Panginoon? Tila kawalan ng hustisya. Tila kawalan ng pagpapahalaga sa hustisya, tila kawalan ng pagpapahalaga sa katwiran, tila kawalan ng pagpapahalaga sa mga bantayog ng kabutihan, sa standards of goodness, righteousness, and morality na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kawalan ng takot sa pagsalangsang sa salita mo, kawalan ng takot sa pananalita, ng kasinungalingan, pagtaguyod sa kasinungalingan, imbis na pagtaguyod sa katwiran at katotohanan, O Diyos. Makinig ka sa iyong bayan. Kami nagluluksa. Matagal na naming hangad na magkaroon ng mga pinunong dala ang iyong liwanag, Diyos. Patuloy kaming maghihintay. Yung revival, Panginoon, pagpapanibagong sigasig ng pananampalataya na hinihingi namin para sa bansa ay lalo naming kailangan sa panahong ito. Tingnan mo ang aming mga spiritual leaders na siyang mga political leaders din, humahawak ng Biblia, subalit kumakampi, Panginoon, sa kadiliman. Anong kabutihan na magagawa niyan para sa amin, Panginoon? Walang ibang dadalhin niyan kundi salot sa aming bansa. Like priest, like people. Kaya, O Diyos, mahabag ka sa aming Panginoon. Dumadalangin kami, Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo, Lord God, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng katarungan, Panginoon. Lord God,
yung mga kaso na nangyayari sa ibang bansa, sa ICC, Lord God, yung darating na impeachment trial, Panginoon, sa Senado, Lord, hawakan mo yan, Lord God. Bayad yan ng banal na dugo ni Jesus. Walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi si Kristo Jesus na siyang namatay sa krus para bayaran ng aming mga kasalanan. Kaya kami na nananalangin ngayon, Panginoon, hinahawakan namin, Lord God, humahawak kami sa kapangyarihan ng banal na dugo niya, O Diyos, na umagos sa Kalbaryo, Panginoon. Dugong sapat upang linisin ang buong bansang Pilipinas. Dugong sapat upang linisin ang politika sa aming bayan, Panginoon. Dugong sapat para linisin ang aming mga simbahan, Panginoon. Tanggalin ang pagka-ipokrito ng aming mga liderato, Panginoon, na nananalangin, humahawak ng Biblia pero gumagawa ng masama, nagsasalita ng masama paglabas sa pulpito, Panginoon. Paano kami magkakaroon, Lord God, ng pabor sa harapan mo? Kung mismo ang mga nagdadala ng salita mo, ang siyang nangunguna sa paggawa ng mga gawa ng kampo ng kadiliman, O Diyos. Kawalan ng takot sa kabanalan mo, O Diyos. Kahabagan mo ang Pilipinas, Panginoon. Kahabagan mo ang Pilipinas, O Diyos. Hindi sapat ang lakas ng tao, not by might, nor by power, but by Thy Holy Spirit alone, O Diyos. Pour out the power of your Holy Spirit upon this land. We know that the power of the Holy Spirit is in each genuine believer. Nasa amin ang kapangyarihan upang gumawa ng mabuti. Nasa amin ang kapangyarihan upang manindigan sa tama. Pero dumadalangin kami, Panginoon. Tila nagtutulog-tulugan ng marami sa amin. At hindi nagagamit ang kapangyarihan yan. Tila mas gusto namin, Panginoon, na ipikit ang mga mata namin sa mga nangyayaring kasamaan sa paligid. Takpan ang aming mga tenga sa masasamang balita dahil ayaw naming mayanig o makalog ang mga buhay namin, O Diyos. Gusto namin ng tahimik na buhay. Ayaw na naming magulo ang aming mga buhay. Yun ang dahilan ng kawalan namin ng pakialam sa mga nangyayari sa bayan. Ito mismo ay hinihingi namin ng tawad sa iyo, O Diyos. Humihingi rin ako, Panginoon, bilang kinatawan ng iyong bayan. Tawad para sa aming mga pinuno, Lord God. At ang lahat ng mga sakim, Lord God. Lahat ng mga sakim na pinuno ng aming bansa na hindi tatalima sa iyo, Panginoon. Pagtatanggalin mo sa kanila ang kapangyarihang gumawa ng masama, O Diyos. Sapagkat ang bansang Pilipinas ay sa iyo at hindi sa kanila, O Diyos. Take them out of power in the name of Jesus. Replace them with righteous leaders, Lord God. Like David, like Samuel, like Esther, like Deborah. Oh, Diyos. Give us powerful leaders, Lord God. Will not be ashamed to worship you in spirit and in truth, kahit sila nalang mag-isa ang nakatayo, ang Panginoon.
na tunay na pagkaibinuka nila ang kanilang mga bibig upang magbasa mula sa salita mo, kaya nilang panindigan yon sa klase ng kanilang pamumuhay, O Diyos. Tanggalin mo ang dyablo, ang espiritu na kasinungalingan, deception, Panginoon, bribery and manipulation, all these demonic spirits, remove them from our government, O God. The spirit of corruption, Lord God, cleanse our government dahil naniniwala kami na hindi lang tao ang may kagagawan yan. Mga masasamang espiritu na nananahan sa masasamang tao, mga taong walang takot sa iyo, yan ang gumagawa niyan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, dumadalangin kami, pagtatanggalin mo, Panginoon, sa aming bansa ang mga masasamang espiritu ngayon at mga masasamang pinuno, Panginoon, yung hindi kayang gawin ng katarungan ng batas ng tao. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, O Diyos. Niluluwalhati namin ang banal mong pangalan sapagkat gagawin mo yan gamit ang walang katumpas, walang kapantay na kapangyarihan mo, O Diyos. Awit 126 verse 3, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kami ay natutuwa. Ang aming mga bihag, O Panginoon, ay iyong ibinalik na gaya ng mga batis sa Negev. Yaon nawang nagsisipaghasik ng luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim ng mga binhi ay uuwi na may sigaw na kagalakan. Nadala ang kanyang mga bigkis ng inani. Lord God, nag-e-expect kami na hindi kami uuwing luhaan. Kami na nananalangin ngayon para sa iyong bayan sa bansang Pilipinas. Uuwi kami na may sigaw na kagalakan dahil sa tagumpay na nanggagaling lamang sa iyo. Dala namin ang aming mga bigkis ng inani, ani ng kabutihan para sa aming bansa, ani mula sa walang takot na pangangaral ng iyong banal na ebanghelyo dito sa bayang ito, ani mula sa patuloy na pagtataas ng bandila ng ngalan ni Jesus sa bansang ito. At wala nang iba, O Diyos. Walang ibang pwedeng sumagip sa aming bayan, kundi si Jesus lamang, O Diyos. Nagpupuri kami. Tinataas namin ang bansang Pilipinas sa iyo, O Diyos. Hawakan mo mula sa araw na ito at sa susunod na mga araw ang bawat galaw ng bawat senador ng Pilipinas na uupo sa impeachment trial na yan, Lord God. Hawakan mo ang mga galaw nila, hawakan mo ang mga isipan nila, Panginoon. Huwag mong pahintulutan na manaig ang kadiliman, manaig ang kasakiman, manaig ang pagkamakasarili, manaig ang kawalan ng katarungan sa aming bansa, Panginoon. Ipadala mo ang laksa-laksang mga makapangyarihan at banal na anghel para palibutan ang buong Senado, Panginoon, at hindi sila pahintulutan, Lord God, na kumilos sa paraang hindi naaayon sa iyo. Talian mo ang mga dilang sinungaling. Bigyan mo ng pagkatalo sa trial, Lord God, ang bawat magsasalita na kasinungalingan at maglalabas ng mga palsipikadong ebidensya para pilipitin ang hustisya, para baluktutin ang katotohanan. Panginoon, sinabi ng iyong anak na si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, Lord. Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Ikaw ang Diyos ng bayang Pilipinas.
Sa iyo kami patuloy na mananahan at mananalangin. Amen. Hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Breathe all across the land. Everybody singing at the Lord's command. All the saints and the angels are in heaven waiting to hear the news of Jesus and his children as they're coming through. Hallelujah. 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 Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon na magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo kami mananahan, O Diyos. Sa iyo kami mamamahinga. Sa gitna ng kaguluhan, sa iyo kami kukuha ng tulog, Panginoon. Sapagkat ikaw ang magbibigay sa amin ng tulong, ikaw ang magbibigay sa amin ng lahat naming pangangailangan. At sa oras na to, ang pangangailangan namin ay kaayusan, Lord God, sa aming gobyerno, kaayusan sa aming pamahalaan, kaayusan sa Senado, Panginoon, ang pamamayani ng hustisya, pamamayani ng katarungan, Lord God, at pagwasak sa kapangyarihan ng kasinungalingan at manipulasyon, Lord God, sa Senado ngayon, Panginoon. Palayain mo ang aming bayan, Panginoon. Hallelujah. Awit 127, verse 1. Malibang ang Panginoon na magtayo ng bahay, ang mga nagtataguyod nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Kung bahay mismo, Panginoon, na pagkaliit-liit, ay ikaw ang nagtataguyod, lalo na ang isang bansa, lalo na ang aming pamahalaan, Panginoon. Malibang ang Panginoon ang magtaguyod ng pamahalaan, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Kaya dumadalangin ako, Panginoon, bigyan mo ng isang tunay na espiritu ng pagsisisi at revival ang mga leaders namin mula sa presidente hanggang sa mga senador, hanggang sa mga kongresista, hanggang sa mga local government officers, hanggang sa kabababaang mga opisyal sa barangay, Panginoon. Lahat ng ahensya ng gobyerno, Lord God, send revival, Panginoon. Send a genuine spirit of repentance na pagtalikod sa korupsyon, Panginoon. Pagtalikod sa pagkamakasarili, Panginoon. Sapagkat hanggat talamak yan sa aming bansa, hanggat talamak ang pagtalikod namin sa iyo, Panginoon.
malamang hindi mo kami pakinggan. Kaya dumadalangin ako sa iyo, O Diyos, ngayon. Pupuri sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng espiritu ng pagsisisi. Ang tunay na pagbabago ay sa iyo manggagaling, hindi sa mga slogan, hindi sa mga pagpapalitan na maaanghang na salita, hindi sa pamamagitan ng mga kutyaan sa Facebook, Lord God. Ikaw ang sanhi at ugat ng tunay at ganap na pagbabago, tunay at ganap na pag-angat ng bayang Pilipinas, Lord God. Wala sa taong leader, kundi sa iyo lamang. Napupuri kami sa iyo, Panginoon. We praise you, Father, Son, and Holy Spirit. Papuri sa iyo, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Basbasan mo ang Pilipinas. Pilipinas, may the Lord bless you and keep you, and make His face to always shine upon you, be gracious unto you, give you peace, enlarge your territory, and let His hand be always upon you to keep you from evil. You may not cause pain or be in pain. In the name of Jesus we pray. Amen and amen and amen.